Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang pinagpalang Sabado sa atin kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan, and we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din kaagapay sa 702 DZS App. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pangalan. Panginoon, napakadakila nyo sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga biyaya, kalakasan na taglay namin, Panginoon, sa mga blessings na amin pong natanggap mula sa inyo. Patuloy naming pinagkakatiwala sa inyo muli ang aming buhay, ang aming sitwasyon, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lagi naming nararanasan, Panginoon, ang inyong pagsama, ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, at sa araw na ito, kami po ay dumadalangin sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, at alam namin na ang inyong pagtugon ay laging napapanahon, O Diyos, at perpekto ang inyong kalooban pagdating po sa aming mga kahilingan, Panginoon, sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang araw na ito at ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ang pagsama ninyo, ang paggabay ninyo, ay amin pong maranasan. Ito po ang aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, at ang aking mga kasamahan naman mula Lunes hanggang Huwebes. Upang mas mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingang panalangin dyan po sa ibaba, at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama lahat yan sa ating panalangin mamaya. At umasa kayo kaagapay, hindi man namin mabasa lahat ng inyong mga ipinapadalang prayer request. Kami naman po ay sisikapin namin na maisama yan sa aming mga personal prayer and devotion. At sakaling sinagot naman na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, magpadala po kayo na ang mensahe sa amin, mensahe ng pasasalamat upang sama-sama nating pasalamatan ang Panginoon at ma-encourage din ng iba na patuloy na magtiwala talaga sa ating Panginoong Diyos. Para sa ating pag-aaral kaagapay ng kanyang mga salita sa araw na ito, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos.
Napag-aralan natin na kung paano magkaroon ng tagumpay sa iba't ibang bahagi ng ating pagkatao. Sa katawan, sa isip, sa emosyon, at sa ating kalooban. At upang masangkapan tayo ng lubusan para sa tagumpay, pinagkalooban tayo ng Diyos ng baluti at mga sandata na inilalarawan ng baluti at sandata ng sundalong Romano noong panahon ng Bagong Tipan. Ang iba't ibang bahagi ng baluti ay nagbibigay ng dagdag na mga susi sa tagumpay. At bago nating isuot ang baluti ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng wastong saloobing espiritual. Pag-aralan natin kaagapay ang nakasaad sa Efeso, Kabanatang 6 sa mga talatang 10 hanggang 17. Makatutulong sa ating pag-aaral sa tulong ng mga sumusunod na mga tanong. Una, kanino dapat magkaroon ng lakas at katatagan ang sundalong Kristiyano? Ang sabi sa Efeso Kabanatang 6 talatang 10, bilang pagwawakas magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. Ikalawa, ang sundalong Kristiyano saan dapat manindigan laban sa dyablo. Ang sabi sa talatang 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Kagabi pansinin natin, hindi tayo naninindigan laban sa kapangyarihan ng dyablo sapagkat tinalo na siya ni Kristo at inalis na ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating manindigan laban sa mga panlilinlang ng dyablo, laban sa kanyang mga kasinungalingan, mga pakana o mga taktika. Kapag magawa ni Satanas na linlangin tayo, magtatagumpay din siya upang mapigilan tayo na maranasan ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Ikatlo, ayon sa talatang 12, sino ang hindi natin kaaway? Sabi dito sa talatang 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ikaapat, ayon sa talatang 13, sino ang totoong mga kaaway natin? Tungayan natin ang sabi sa talatang 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Alam nyo, paboritong taktika ni Satanas ito. Tutuksuhin niya tayo na isipin na ang mga tao ang siya nating kalaban. Hindi tao ang kalaban natin. Ang mga tao ay bulag na mga kasangkapan lamang ni Satanas at ang layunin natin ay palayain ang mga taong ito mula sa kaaway o mula kay Satanas. Ang mga taong kumukontra sa atin ay dapat mahalin natin, patawarin at tulungan upang makakilala sila kay Kristo. Ang lagi nating kalabanin ay ang dyablo na siyang umaalipin sa mga tao. Kagapay, ang isa pang mabisang panlilinlang ni Satanas ay tuksuin ang tao, ang mga tao na kalabanin ang kapwa-tao tungkol sa mga di importanteng doktrina at pamamaraan, tungkol sa mga bagay na di importante. Dapat tayong magpakita ng pag-uunawaan at pag-ibig sa kapwa-tao natin. Ang importante ay ang ating pagkakaisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Isang Kristiyanong pantas ang nagwika, sa mahalagang bagay, pagkakaisa. Sa di mahalagang bagay, kalayaan. Sa lahat ng bagay, pagmamahalan. Amen. Ikalima, gaano karaming bahagi ng baluti at sandata ng Diyos ang dapat nating isuot? Ayon sa Efeso Kabanatang 6 sa mga talatang 14 hanggang 17. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan
at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kagapay tulad ng sundalo na nagsusuot ng buong baluti at sandata bago humarap sa labanan, ganun din tayo mga Kristiyano, dapat nating tiyakin na nakasuot ng buo at mahusay ang lahat ng bahagi ng ating baluti at armas. Ang baluti ng Diyos, mga susi ng tagumpay. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 6, sa mga talatang 14 hanggang 17, habang pinag-aaralan natin ang mga bahagi ng mga baluti, suriin kung nakasuot sa iyo ang mga ito ng mahusay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na unang susi sa tagumpay. Isuot ang sinturon ng katotohanan. Mayroon ka bang personal na relasyon kay Kristo na siyang buhay na katotohanan? Sumusulong ka ba sa iyong kaalaman sa nakasulat na katotohanan sa Biblia? Lagi mo bang sinusunod ang katotohanan sa pang-araw-araw na buhay, pagsasabi ng totoo, pagiging tapat sa pangako, at iniiwasan ang pandaraya sa negosyo? Ikalawang susi sa tagumpay, isuot ang katwiran bilang baluting pandibdib. Bukod tangi ka bang nagtitiwala sa katwiran ni Kristo bilang tanging batayan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos at bilang tanging batayan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao? Lagi mo bang sinisikap, kaagapay, na mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng ganap at dagliang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa abot ng iyong pagkaunawa nito? Lagi mo pang sinisikap na magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao? Agad ka bang humihingi ng tawad sa Diyos sa sandaling napag-alaman mo o napagkilala mo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan? At sinisikap mo bang talikdan ang lahat ng kasalanan? Ikatlong susi sa tagumpay, isuot ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Natututunan mo ba na ibahagi ang iyong pansariling patotoo kung paano ka tumanggap kay Kristo? Patuloy ka bang nananalangin na magkaroon ng pagkakataong magpatotoo? Sinasamantalang mo ba ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos? Ano ang ginagawa mo upang makatulong sa pagtupad ng dakilang habilin o Great Commission? Sinisikap mo bang lagi ng maipamuhay o makipamuhay ng payapa sa mga tao? Agad mo bang sinisikap na makipag-unawaan at makipag-ayos kung sakali mang may mga di pagkakaunawaan sa ibang tao? Ikaapat na susi sa tagumpay, taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Sinisikap mo bang laging mamuhay ayon sa prinsipyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang pagtrato ng Diyos sa atin ay mananatiling batay sa biyaya lamang, at ang tugon natin sa Kanya ay laging sa pananampalataya lamang. Sa ibang salita, hindi kailanman mangyayari sa buhay natin na iisipin nating obligado ang Diyos na gumawa ng mabuti sa atin bilang kabayaran sa nagawa nating kabanalan o mabuting bagay. Kailanman humarap ka sa isang pagpili. Alin ang pipiliin mong pagtiwalaan? Ang salita ng Diyos o pagtiwalaan mo ba ang iyong damdamin o isip lamang o kaya sa salita ng ibang tao o ang mga kasinungalingan ng kaaway? Alam mo ba kung paano panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay at sa iyong paglilingkod sa Diyos? Ikalima, susi sa tagumpay, isuot ang helmet ng kaligtasan. Sumasampalataya ka ba kay Kristo bilang sapat na tagapagligtas at ganap na mapagtagumpay
na Panginoon, mayroon ka bang katiyakan ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos at mula sa patotoo ng Espiritu Santo? Napagtatagumpayan mo ba ang sarili, ang makamundong laman at ang mga tukso ng kaaway? Ika-6 na susi ng tagumpay, hawakan ang tabak ng Espiritu. Lagi mo bang sinusunod ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sa paglilingkod at pakikibaka sa kaaway? Patuloy ka bang nag-aaral tungkol sa mga doktrina ng salita ng Diyos? Nagsasanay ka ba upang ito'y maituro ang salita ng Diyos sa iba? Kaagapay, laging isuot ang baluti at sandata ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa pananalangin at ilapit natin sa Panginoon ang mga prayer request ng bawat isang nagpadala ng kanilang panalangin. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, muli kami ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, sa inyo lamang at kami ay nananampalataya sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin kahilingan. Nilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, si Ethan Gabriel Ramos. Panginoon, pinagpipray niya ang kanyang bunsong kapatid na siya po ay napahinto sa pag-aaral at nawalan ng direksyon ng kanyang buhay. Lord, ang paggabay ninyo sa batang ito ay amin pong hinihingi, Panginoon. Samahan niyo po siya, huwag niyo po siyang pabayaan. Lord, amin din pong pinagpipray sa oras na ito si Sofia May Villanueva. Panginoon, siya po ay nahihirapang magpatawad sa taong nanakit sa kanya. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na makalaya sa galit at patuloy na maranasan niya ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Vincent Kyle Mendoza, Panginoon, sa kanyang interview sa darating pong July 30. Pang-12 application niya na po ito ngayong taon at sana ang dalangin niya po ay mabigyan na po siya ng katugunan sa kanyang mga ina-applyan na trabaho, Panginoon. Lord, i-bless niyo po siya, bigyan niyo siya ng karunungan. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Chloe Ann Santos para po sa kanyang mother, Panginoon, dahil nagsimula po nung mawala ang kanyang tatay ay medyo nakakaranas ng matinding kalungkutan yung kanyang nanay, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na maranasan niyang muli ang saya at pag-asa, Panginoon, at kayo po magbibigay comfort sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Jeric Paul Navarro. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pananampalataya na lalo siya lumago, Panginoon, dahil ang pakiramdam niya ay parang nalalayo po siya sa inyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at maibalik yung apoy ng paglilingkod, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Nicole Grace Dizon, Panginoon. Pinagpe-pray niya yung kanyang fiancé na seaman na medyo matagal nang hindi nakakauwi, Panginoon, dahil sa anumang kadahilanan, pero alam na yung Panginoon na siya po iingatan ninyo at anumang panganib sa dagat ay mapagtatagumpayan nila ito, Panginoon, at mapangahawakan nila ang iyong pananampalataya na binigay sa kanila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Brian Matthew Flores, Panginoon, ang prayer po para sa kanyang pamilya, Panginoon, at nagkakaroon sila ng problema ngayon sa kanilang tinitirahang bahay. Lord, kayo po ang patuloy mag-provide sa kanilang pangangailangan. Samahan niyo sila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganon din kay Angela Rose Castillo, pinagpe-pray niya yung kanyang anak
na nagsisimulang magsalita, no, na sana itong batang ito'y lumaki ng may takot sa Diyos, may takot sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mabuting puso ang baby na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Carl Adrian Reyes, Lord, na paglabanan niya, Panginoon, yung anumang addiction sa online games. Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po makakatulong sa kanya, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa anumang mga kinasanayang gawin na hindi nakakalugod sa inyong harapan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Micaela Joy Cruz, Lord. Kakaroon siya ng thesis, Panginoon. Bigyan niyo siya ng karunungan, kalakasan, Panginoon. Malapit na rin po ang kanilang defense at kulang pa sila sa anumang yung requirements o data, Panginoon. Sana bigyan niyo sila, Panginoon, ng karunungan, favor and wisdom na galing po sa inyo, Panginoon. Aming patuloy na ipinagkakatiwala at pinagpipray si Cristita Bolivar, Panginoon, na kayo po magbigay ng complete healing, Panginoon, sa kanya. At anumang sakit, Panginoon, na nararanasan ngayon ni Crispin Tandog Jr. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, at alam namin na kayo po, O Diyos, ang patuloy na gagabay, Panginoon, sasama sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin ang gaganaping 37th anniversary ng Pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Nagaganapin po bukas, July 12, Lord, sa pangunguna po ng kanilang Pastor Reverend Galileo Moralizo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito at si Pastor Alejandro John Balasbas. Lord, pagpalain niyo po ang gaganapin nilang anibersaryo. Ito pong Pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Panginoon, maraming salamat din po sa nakaraang pagdiriwang ng JLH or Jesus Lord of Hope, Lord, dito po sa pangunguna ni Reverend Elma Billones sa kanilang pagdiriwang ng ika-15 taon ng katagumpayan ng inyong gawain sa Jesus Lord of Hope Church. Lord, maraming salamat po sa katugunan ng mga prayer na ito, Panginoon. At alam namin na lahat ay tinutugon ninyo, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na napakadakila, mabiyaya, at hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pinagpapasalamat din namin ang lakas na mayroon po kami, ang lakas ng mga kaagapay namin, at sa lakas ng paglilingkod sa mga ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.